Matagal na nanatili sa labas ng bahay si Scarlett sa pagkakalang pagbubuksan siya ng asawa. Walang pakialam si Scarlett kahit mabasa pa siya ng ulan at lamigin. Basta isa lang ang gusto niyang mangyari, ang kausapin siya ni Asher at pakinggan ang paliwanag niya. Kahit si Scarlett ay hindi alam kung paanong napunta sa kwarto nila si Renz at nagkaganoon ang kanilang ayos na dalawa. Sigurado si Scarlett na walang nangyari sa kanilang dalawa. Ramdam yun ng katawan niya. Ilang oras pa ang lumipas, ngunit hindi talaga siya pinagbuksan ng gate ni Asher. Walang nagawa si Scarlett, kundi ang umuwi ng bahay nila. Pagdating sa kanila, ay mukha ng galit niyang mga magulang ang sumalubong sa kanya. Marahil, alam na ng mga ito ang nangyari at inaasahang uuwi siya ng bahay. Ma, pa, wala akong ginagawa. Kung yan ang iniisip nyo, hindi ko alam kung paano napunta sa kwarto namin si Renz. Umiiyak na saad sa mga magulang, ngunit mag-asawang sampal ang natanggap niya galing sa kanyang papa. Nakakahiya kang anak. Ang akala namin ng mama mo ay matututo ka na sa nangyari sa inyo ni Asher. Bakit gumawa ka na naman ng isang bagay na ikakahiya ng buong pamilya natin? Pinatunayan mo lang sa mga Saavedra na malandi kang babae. Bulyaw sa kanya ng ama. Ang ayos-ayos ng buhay mo sa piling ni Asher, bakit nagawa mo pa siyang lukuin? At pinsan pa mismo ni Asher ang pinatulan mo. Anak, nawalan kami ng trabaho nang dahil sa pakikipagrelasyon mo kay Asher. Ngayon naman, ipapahiya mo ang buong pamilya natin. Dahil sa ginawa mo, ay pinatunayan mo lamang sa mga biyenan mong tama ang tingin nila sa'yo, na isa kang malanding babae at hindi marunong makontento sa isang lalaki. Ma, pa, hindi po yan totoo. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko niloko si Asher. Maniwala naman kayo sa akin. Pero kahit anong gawin ni Scarlett, ay nananatiling bingi sa mga paliwanag niya ang mga magulang. Napahagulgol na lamang siya, hindi siya makapaniwalang mangyayari ito sa kanya. Nilapitan niya ang kapatid pero kagaya ng mama at papa niya, ay hindi rin siya nito pinakinggan. Lumayas ka sa pamamahay na to. Wala kaming anak na malandi. Saad ng papa niya. Kahit anong sabihin ni Scarlett, ay hindi talaga siya pinakinggan ng mga magulang. Wala siyang nagawa ng buksan ng papa niya ang pintuan at itulak siya palabas. Pakiramdam niya, ng mga sandaling yon, ay pinagkaisahan siya ng lahat. Umiiyak niyang nilisan ng kanilang bahay. Hindi niya alintana ang lakas ng ulan o ang lamig na nararamdaman. Nangingibabaw sa kanya ang sakit at bigati. Nagpasya si Scarlett na bumalik ng mansyon, baka sakaling pakinggan na siya ni Asher. Ngunit sa kanyang pagtawid, isang rumaragasang kotse ang paparating. Huli na para upang umiwas pa siya. Bago tuluyang mawala ng malay si Scarlett, ay pangalan ni Asher ang kanyang tinatawag. Samantala, sa mansyon, nagpakalunod na lamang sa alak si Asher upang kalimutan ang ginagawang panluloko sa kanya ng asawa. Ngunit kahit anong gawin niya, ay paulit-ulit niyang nakikita ang tagpong naabutan. Walang hiya ka, Scarlett. Niloko mo ko. Minahal kita. Pinaglabang kita sa mga magulang ko tapos gaganituin mo lang ako. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo. Nang nagising si Scarlett, ay nasa isang kwarto na siya. Tinangka niyang bumangon ngunit hindi kaya ng katawan niya. Nasa ganon siyang ayos nang bumukas ang pintuan at tiluwa ang isang matangkad
at gwapong lalaki. Bumiti ito sa kanya nang makitang gising na siya. Parang pamilyar ang mukha nito sa kanya. Hindi lang niya maalala kung saan niya nakita ang lalaki. Mabuti at gising ka na, miss. May masakit ba sa'yo? Ramdam ni Scarlett ang pag-aalala sa boses nito. Wala naman, maliban dito sa mga galos ko. Ikaw ba ang nagdala sa akin dito sa ospital? Tumango sa kanya ang lalaki. Ako ang nakabangga sa iyo kagabi, pero hindi ko yun sinasadya. Sana maniwala ka sa akin. Okay lang. Sana nga natuluyan na lamang ako kaysa ganito. Wala na akong asawang babalikan at pamilya. Kaya ano pang silbi dito sa mundo? Huwag mong sasabihin yan dahil hindi ka nag-iisa. Kakasabi ko lang sa'yo, di ba? Wala na akong asawang babalikan at pamilya. So paano mong nasabi na hindi ako nag-iisa? Dahil buntis ka. Yes, buntis ka. Magiging mami ka na. Anong sabi mo? Buntis ako? Yes, you're pregnant. Kaya hindi ka nag-iisa. Bigla ang pagtulo ng mga luha niya. Sa labis na saya, sa wakas natupad na rin ang gusto ni Asher na magkaanak sila. Dahil sa nalaman ay nagkaroon ng pag-asa sa kanyang puso na magkakaayos silang mag-asawa. Gusto ko nang umuwi sa amin. Tiyak matutuwa ang asawa ko kapag nalaman niyang buntis ako. Napansin ni Scarlett na waring naguguluhan sa kanya ang lalaki. Alam kong naguguluhan ka sa akin. Gustuhin ko mang ikwento sa'yo pero wala na akong oras. Gusto ko na makita ang asawa ko at sabihin sa kanya ang magandang balita. Okay, sige. Ako na ang maghahatid sa'yo. Saan ka ba nakatira? Sa mansyon ng mga Saavedra. Sagot niya. Saavedra? Yung may-ari ng pinakamalaking rancho dito sa Santa Clara? Oh, bakit kilala mo ba sila? Siyempre naman. Walang tao dito ang hindi nakakakilala sa pamilya Saavedra. Nagpakilala sa kanya ang lalaking si Troy Cristobal, isang kilalang businessman, kaya pala pamilyar ito sa kanya. Nang matapos bayaran ni Troy ang mga dapat bayaran, ay inihatid na niya ito sa mansyon. Salamat sa paghatid mo sa akin. Wala yun. Kung tutuusin ay kulang pa ito sa nagawa ko sa iyo. Nang dahil sa akin, nadisgrasya ka. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Aksidente ang nangyari. Walang may gusto. Salamat ulit, Troy. Paano? Bababa na ako. Okay, sige. Sana maging okay na kayo ng asawa mo. If ever, kailangan mo ng tulong ko. Ito ang calling card ko. Iniabot nito sa kanya ang calling card. Ayaw sanang tanggapin ni Scarlett ngunit mapilit si Troy. Hinintay muna ni Scarlett na makaalis si Troy bago nag-doorbell. Hindi naman nagtagal ay pinagbuksan siya ni Ada ng gate. Ang Sir Asher mo nasan? Wala dito si Sir Asher, kaalis lang niya. Saan siya nagpunta? Sa rancho ba? Hindi eh. Ang dinig namin pupunta siya ng Maynila. May aasikasuhin doon. At pagkatapos ay babalik na siya sa ibang bansa. Ano? Oo, Scarlett. Kung gusto mo ay tanungin mo pa ang mga binan mo. Nasa loob sila. Paano nangyari yun? Di ba nasa out of town sila? At isang linggo sila doon? Hindi ko nga rin alam, Scarlett. Basta bigla na lamang silang dumating kanina madaling araw dito. Nasaan sila, Ada? Kailangan ko silang Naputo lang sasabihin ni Scarlett nang marinig ang boses ng mama ni Asher. Paglingon niya ay nakita niya itong palapit sa kanya. Ada, bakit mo pinapasok ang babaeng yan dito sa loob ng pamamahay ko? Malakas ang boses nitong tanong sa katulong. Kasi po madam, siya ang asawa ni Sir Asher, di ba? Hindi na siya asawa ng anak ko dahil taksil siya. Taksil ang babaeng yan. Hala, sige, tawagin ang guard at itapon palabas ang basurang yan. Pero madam, susunod ka ba sa utos ko o mawawalan ka ng trabaho?
Susunod po, madam. Scarlett, pasensya ka na ha. Sana maintindihan mo ko. May sabi sa kanya ni Ada. Naintindihan kita, Ada. At alam kong kailangan na kailangan mo na ang trabahong ito para sa pamilya mo. Sige na, bumalik ka na sa loob. Ako na ang bahala dito. May sasabihin lang ako sa kanya at aalis din kagad ako. Nang iwan sila ni Ada, ay sa kanya hinarap ang buong tapang ang mama ni Asher. Alam kong ayaw niyo sa akin para sa anak niyo pero sana naman huwag kayong maging makasarili. Sabihin niyo sa akin kung bakit babalik ng ibang bansa si Asher. Ang kapal na mukha mong tanongin pagkatapos mong lukuhin ang anak ko at dito pa mismo sa loob ng pamamahay namin. Hindi ko niloko si Asher. Sinungaling. Sabi na sa amin ni Renz ang lahat. Inakit mo siya at siyempre, lalaki kaya nagpadala siya sa mga pangakit mo. Hindi totoo yan. Ni minsan hindi ko naisip na lukuhin si Asher. Lalo na akitin ang sarili niyang pinsan. Parang awa niyo na, mama. Kailangan kong makausap si Asher. Kailangan niyang malaman na buntis ako. Na magiging daddy na siya. Umiiyak na pakiusap ni Scarlett sa mama ni Asher. Samantala natigilan naman si Evelyn nang sabihin ni Scarlett na buntis ito. Naalala niya bigla ang nangyari nung malaglagan ng apo niya dahil sa kagagawan niya. Aaminin niyang hindi niya gusto si Scarlett para sa anak pero hindi sumagi sa isipan niyang patayin ang sariling apo. Kung may ibabalik lamang ni Evelyn ang panahon ay hindi na sana niya pinaglabas si Scarlett na naging dahilan ng pagkawala ng apo niya. Anong sabi mo? Buntis ka? Opo, buntis ako kaya kailangan kong makausap si Asher. Nakikiusap ako sa inyo parang awa niyo na. Nagulat na lamang si Evelyn nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Scarlett habang umiyak at nakikiusap. Tumayo ka nga dyan. Hindi ako santa para luhuran mo. Kung totoong buntis ka, ibibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan mo hanggang sa mapanganak ka pero isang kondisyon. Anong kondisyon? Pagka panganak mo ay ibibigay mo sa akin ang apo ko at babayaran kita ng 5 milyon piso. Mula sa pagkakaluhod ay napatayo bigla si Scarlett. Ubod ng tapang niyang hinarap si Evelyn. Minsan na ako nawala ng anak dahil sa kagagawan niyo. Tapos ngayon, gusto niyong kunin ang anak ko? Magkakamatayan muna tayo bago niyo makuha sa akin ang anak ko. Matalim niyang tiningnan ang mama ni Asher, kaya tinalikuran ngunit tinawag siya nito. Apo ko ang batang dinadala mo, may karapatan kami sa kanya. At ipaglalaban namin yan sa korte. Sige nang malaman natin kung sino ang papanigan ng batas. Pagkagaling ng mansyon, ay dumiretso si Scarlett sa bus terminal. Luluwas siya ng Manila, pupuntahan niya si Asher. Makalipas ang 4 na oras na biyahe, sa wakas nakarating din siya ng Maynila. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa hotel na pag-aari ng mga Saavedra. Pagdating ni Scarlett sa hotel na pag-aari ng mga Saavedra, ay kaagad siya nagtanong kung saan ang opisina ni Asher. Sa 18th floor po, ma'am. Kaya lang kakaalis lang ni Sir Asher. Pero kung hahabulin nyo, baka maabutan nyo pa siya sa parking lot. Ani sa kanya ng babae. Napapasalamat si Scarlett sa babae saka tumakbong lumabas ng hotel at nagtungo sa parking lot. Napangiti siya na makita ang kotse ni Asher. Mabilis ang mga hakbang na kanyang ginawa. Nang makalapit sa kotse ni Asher, ay kinatok niya ang bintana nito. Ilang sandali pa ay bumukas yun. Nagulat pa si Asher na makita siya. Scarlett, anong ginagawa mo dito? Mag-usap tayo, Asher. May kailangan ka malaman. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Alam ko na ang lahat. Sinabi sa akin ni Renz. Hindi totoo ang sinabi sa iyo ni Renz. Nagsisinungaling lang siya. Ako ang paniwalaan mo, Asher, dahil ako ang nagsasabi ng totoo.
Gustong-gusto kitang paniwalaan, Scarlett, pero hindi ko magawa. Nakita mismo ng dalawa kong mata na magkatabi kayo sa kama at nakahubad. Anong gusto mong isipin ko? Nawala lang yon? Oo, dahil yun ang totoo. Walang nangyari sa amin, Renz. Kahit patignan mo pa ako sa doktor. Gate pa na Scarlett sa asawa. Tama na, Scarlett. Ayaw ko nang marinig pa ang mga kasinungalingan mo. Akmang isasara na sana ni Asher ang bintana ng kotse ng maagap nitong pigilan ni Scarlett. Buntis ako, Asher. Magiging ama ka na. Nabigla naman si Asher sa sinabi ni Scarlett. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito. Kung matutuwa ba siya o magagalit. Buntis ka? Oo, Asher. Magiging daddy ka na. Matutupad na ang mga pangarap natin magkaroon ng anak. Naluluwang sabi ni Scarlett sa asawa. I'm sorry, Scarlett, pero hindi ako naniniwala na buntis ka. Kung sakali mang buntis ka nga, hindi ako ang ama ng batang yan. Doon na hindi mapigilan ni Scarlett. Hubod ng lakas niyang sinampal ang asawa. Masakit para sa kanya na hindi siya nito pinaniniwalaan at pinakinggan ng mga paliwanag niya. Pero wala nang mas sasakit pa sa sinabi nitong hindi nito anak ang pinabubuntis niya. Nagkamali ako na minahal kita, Asher. Ang akala ko ay matibay ang pagmamahal mo sa akin, pero hindi pala. Hindi mo man lang ako pinakinggan, tapos ngayon naman ay ayaw mong maniwala sa akin na anak mo ang batang ito. Hindi mo ako masisisi, Scarlett. Labis akong nasaktan sa ginawa mo. Simula ngayon, kalimutan na natin ang isa't isa. Yun lamang ang mabilis na isinara ni Asher ang bintana ng kotse habang naiwang luhaan at sugatan si Scarlett. Dahil sa nangyari, ay pinili na lamang ni Scarlett ang magpalaboy-laboy sa kalye. Nawala na siyang asawa at pamilyang babalikan. Habang lumilipas ang mga araw at buwan, ay unti-unti namang tinatakasan ng katinuan si Scarlett. Isang hapon, habang hinihintay ni Troy ang kanyang driver na bumalik ay isang babaeng buntis ang nahagip ng kanyang mga mata. Gusgusin ng babaeng habang sabog-sabog naman ang mahaba nitong buhok. Nilapitan ito ng mga batang kalye at pinasayaw na kaagad naman itong sinunod. Tinitigang mabuti ni Troy ang babae. Pamilyar ito sa kanya. Parang nakita niya na ito, hindi lang niya maalala kung saan. Upang kumpirmahin ang hinala, ay bumaba si Troy ng sasakyan at nilapitan ng babae. Kahit madungis ang babae, ay nakita sa mga mata nito ang labis na kalungkutan. Ay, ani niya sa babae. Umiti ito sa kanya. Ikaw na ba yan, Asher? Binalikan mo na ba ako? Asher? Oo, Asher ang pangalan ng asawa ko. Hindi ba ikaw yun? Saglit na natahimik si Troy. Pilit niyang inalala ang babae. Hindi naman nagtagal ay naalala rin niya ito. Ito ang babae na bangga niya at asawa ito ni Asher Saavedra. Hindi niya inaasahan na sa muli nilang pagkikita ay wala na ito sa tamang pag-iisip. Iginiya niya ang babae pasakay ng kanyang kotse. Gusto niya itong tulungan at ibalik sa tamang pag-iisip. 3 years later, nakangiting pinagmamasdan ni Troy ang maginang Scarlett at Shane. Masaya si Troy kahit papano ay unti-unting gumagaling si Scarlett. At isa sa nagpapalakas sa babae ay ang anak nito. 3 years ago na matagpuan niya si Scarlett sa lansangan. Wala ito sa tamang pag-iisip. Labis itong na-depress sa mga pinagdadaanan nito sa buhay. Sa halip na dalhin ang babae sa mental, ay pinili niyang kumuha ng private doktor at nurse na mag-aalaga dito. Makalipas ang 2 taon, unti-unti na nilang nakakausap si Scarlett. Yun nga lang, may pagkakataon na tahimik itong umiiyak. Mukhang malalim ang iniisip mo, Troy. Hindi niya namalayan na nasa harapan na pala niya si Scarlett. Wala naman, Scarlett. Masaya lang ako dahil magaling ka na. Gumaling ako dahil sa tulong mo.
Kung hindi mo ako pinagamot baka nasa lansangan pa rin ako hanggang ngayon at baka hindi ko kasamang anak ko. Maraming salamat, Roy. Kahit hindi mo ako ganun kakilala, tinulungan mo pa rin ako. Oo naman, saka hindi mo deserve ang mabaliw. Bumangon ka, Scarlett. Ibangon mo ang sarili mo. Ipakita mo sa mga taong nang api sa'yo na hindi na ikaw ang dating Scarlett na inapi-api nila. Tama ka, Troy. Panahon na para lumantad ako sa kanila at singilin silang lahat. Ganyan nga, Scarlett. Maging matapang ka. Tama na ang isang beses na inapi ka nila. Panahon na para lumabang ka. Sa tulong ni Troy ay nakabalik si Scarlett kasama ang kanyang anak sa Santa Clara. Ngunit nagulat siya nang tumuloy sila sa isang mansyon. Kaninong bahay ito? Sa iyo ang bahay na ito, Scarlett. Regalo ko ito sa inyong mag-ina. Ha? Sa amin ang bahay na to? Pero Troy, masyadong malaki ang bahay na ito. Hindi kita kayang bayaran. Hindi naman ako nagpapabayad. Katulad ng sinabi ko kanina, regalo ko sa inyong mag-ina ang bahay na ito. Pero Troy, hayaan mo lang ako sa ginawa ko, Scarlett. Masaya akong makita. Masaya ka at siyempre si Shane. Nag-aalangan man ay tinanggap na lamang ni Scarlett ang bahay na regalo sa kanya ni Troy. Bukod sa malaking bahay, ay binili rin ni Troy ang katabing ransyo ng mga Saavedra at pinangalan sa kanya. Labis-labis ang pasasalamat niya kay Troy dahil napakabait nito sa kanilang mag-ina. Samantala sa mansyon ng mga Saavedra ay galit na galit ang mga magulang ni Asher nang malamang may nakabili na sa katabing ransyo nila. Ilang buwan nilang pinilit ang may-ari nun na ibenta sa kanila ang ransyo pero hindi pumayag. Tapos ngayon malalaman nilang nabili na pala ito. Ano nangyayari dito? Bakit naririnig ko sa labas ang mga boses nyo? Tanong ni Asher sa mga magulang. Paano hindi iinit ang ulo namin? Nabili na ang ransyo ni Mr. Angeles. Ilang buwan kong binula-bola ang matandang yun. Tapos ibebenta rin lang pala niya sa iba? Himutok ng papa niya. Alamin mo nga, Asher, kung sino ang nakabili sa ransyo. At pagkatapos bilhin mo sa kanya na triple. Ani naman ang mama niya. Kinahapunan nga ay inalam ni Asher kung sino ang nakabili ng ransyo ni Mr. Angeles. Nalaman niya mula sa mga trabahador na si Scarlett ang nakabili. Ayaw niyang isipin na si Scarlett na asawa niya ang tinutukoy ng mga trabahador. Ngunit upang makakasigurado, ay pinuntahan niya ang bago may-ari ng ransyo sa kabilang mansyon. 3 beses siya nag-doorbell bago siya pinagbuksan ng gate. Isang katulong na may edad ang nagbukas sa kanya. Magandang araw po. Nandito po ba si Scarlett? Yung may-ari ng ransyo Angeles? Opo, nasa taas. Saglit lang po sir at tatawagin ko si ma'am. Tumango siya sa babae. Hindi naman nagtagal ay nakarinig si Asher ng mga yabag palapit sa kanya. Hinahanap mo daw ako. Napalingon bigla si Asher sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo ngayon sa kanyang likuran ng babaeng kay tagal niyang hinihintay na makitang muli. Scarlett? Sambit niya sa pangalan ng babae. Ako nga, Asher. Nagulat ka bang makita ko? Yes. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Sa wakas bumalik ka na. Hindi ako nagbalik dito para makita ka, Asher. Bumalik ako dito upang pamahalaan ang ransyong binili ko. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Busy ako. Alam kong hindi maganda ang huli natin pag-uusap, Scarlett. Pero sana hayaan mo naman ako na makausap ka kahit ilang minuto lang. Okay, bibigyan kita ng 5 minuto para sabihin sa akin ang mga gusto mong sabihin. Patawarin mo ako, Scarlett, kung hindi kita pinakinggan,
kung naging sarado ang isipan ko sa mga paliwanag mo. Labis ako nasaktan sa nasaksihan ko ng gabing yun. Pero alam ko na ang lahat ngayon. Anong ibig mong sabihin? Pinagtapat na sa akin ni Renz ang lahat na inutusan siya ni na mama at papa upang masira tayong dalawa. Inamin din sa akin ni Renz na walang nangyari sa inyong dalawa. Patawarin mo ako, Scarlett. Hindi ko sinasadyang palayasin ka. Magsisi ka man ay huli na ang lahat. Nangyari na ang mga nangyari at nasaktan na natin ang isa't isa. Matagal lang kitang hinahanap, Scarlett. Halos suyurin ko ang buong kamay nilaan. Makita ka lang ngunit bigo ako. Umabot pa sa point na nagpa-interview ako sa TV upang mabilis kang mahanap at naglagay na rin ako ng reward. Sinungaling? Kung ginawa mo yun, edi sana nalaman mo pero wala dahil hindi mo ginawa. Umalis ka na, Asher. Ayaw na kitang makita. Kinasusuklaman kita. Nagsisisi ako na minahal kita. Dahil sa iyo nasira ang tahimik kong buhay. Dahil sa iyo tinakwil ako ng mga magulang ko. Nagsasabi ako ng totoo, Scarlett. Kahit tanungin mo pa ang mga magulang ko. Katulad ko, matagal ka na rin nilang hinahanap. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Matagal na akong tinakwil ang mga magulang ko. Kinakaya nila ako bilang anak. Nagsasabi ako ng totoo. Matagal ka na nilang hinahanap. Walang araw na hindi ka nila binabanggit sa akin. Umuwi ka na sa inyo, Scarlett. Kailangan ka ng mga magulang mo. Lalo na ang mama mo. Ang mama ko? Bakit? Ano nangyari sa kanya? May breast cancer ang mama mo at may taning na ang buhay niya. 3 taon hanggang 4 na taon nang ibinigay na taning sa kanya ng doktor. Ano? Mahal na mahal ka nila, Scarlett. Kaya sana huwag mong ipagkait sa kanila ang iyong kapatawaran. Nang makalis si Asher, ay kaagad siya nagtungo sa kanilang bahay. Bukas ang pintuan kaya pumasok na lamang siya. Nakita kaagad ni Scarlett ang inang nakaiga sa sofa. Nangingilid ang mga luha nito nang makita siya. Patakbong niyakap ni Scarlett ang ina. Salamat sa Diyos at bumalik ka na, Scarlett. Ang akala ko ay mamamatay ako nang hindi ka nakikita at hindi nakakahingi na tawad sa iyo. Patawarin mo ang mama kung hinusgahan kita, kung hindi kita pinaniwalaan. Patawad anak ko. Matagal ko na po kayong pinatawad, mama. Andito na ako, buo na ulit tayo. Walang ibang narinig sa kanilang bahay kundi ang iyakan nilang mag-ina. Hindi naman nagtagal ay dumating ang papa niya. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang papa, habang panay ang hingi ng tawad sa kanya. Ang akala ni Scarlett ay mahirap magpatawad pero hindi pala. Lalo na kung mga magulang mo ang nagkasala sa iyo. Mas nanaig sa puso ni Scarlett ang pagpapatawad kaysa habang buhay na magtanim ng galit sa kanyang puso. Pag-uwi ng bahay ni Scarlett ay naabutan niya si Troy. Nakikipaglaro sa anak niya. O Troy, ikaw pala. Kanina ka pa ba? Hindi naman masyado. Saan ka galing? Galing ako sa bahay ng mga magulang ko. May sakit si mama. Ang sakit-sakit sa dibdib, Troy. Hindi ko man lang naalagaan ang mama ko. May pagkakataon ka pang alagaan ang mama mo, Scarlett. Dahil mahabang panahon na pagsasama niyong mag-ina. Sana nga, Troy. Simula nang magkaayos sila ng mga magulang, ay araw-araw niyang dinadalaw ang mga ito sa kanilang bahay, kasama ang anak niya. Tuwang-tuwa ang mama at papa niya kay Shane dahil napakabibo nitong bata. Alam ni Scarlett kung kanino ito nagmana. Simula nang makausap sila ni Asher ay araw-araw siyang itong pinupuntahan sa bahay niya at may dalang mga bulaklak at chocolate. Naliligaw ka ba sa akin? Bakit? Masama bang ligawan ko ang asawa ko? Hoy Asher, Saavedra, hindi pa kita pinapatawad sa kasalanan mo sa akin. Hindi porket pinapapasok ka ng mga katulong dito, ay welcome ka na sa bahay ko. Alam ko naman yun, Scarlett.
at hihintayin ko ang araw na mapatawad mo ko. Sige, mabuti yun. Malinaw para hindi ka umasa sa wala.